Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Sa bawat araw na dumadaan, nakakalampas tayo sa bawat pagsubok, sa bawat problema, sa bawat araw na dumadaan. Alam natin na ang Diyos ang siyang patuloy na gumagabay, nagbabantay at nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya po, narito tayo ngayon sa ating pagsamba, sa ating pagpupuri sa Panginoon. Tunay nga na maranasan natin ang habag at pagpapala mula sa ating Panginoon. Bago tayo mag-start ng ating pagsamba, sa ating pagsabay sa mga awitin, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa iyong paggabay, sa iyong mga salita na laging nagbibigay sigla, saya, at bagong pag-asa sa bukas na puno ng pag-aalala dahil sa pandemya. Ikaw ang aming sagot, ikaw ang aming gamot, Panginoon, ikaw ang aming kalakasan, at ikaw ang aming sigla, Panginoon. Tunay nga, kayo po ang magbibigay sa amin ng katapangan para harapin ang anumang pagsubok sa buhay na dumarating, Panginoon. Dumadalangin din kami sa aming bansa na ito po ay palayain niyo na po sa mga pagsubok na ito ng virus ng COVID-19, Panginoon. Patuloy na ang kapangyarihan mo ang makita ng lahat ng tao upang ikaw, Panginoon, ay maitaas, mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na karapat-dapat ang mga papuri at pagsamba na iaalay sa iyo, Panginoon, sa magang ito. At alisin niyo po yung mga bagay na mga alalahanin sa buhay ng aking mga kapatid. Abutin mo po sila saan man sila naroroon, Panginoon, sa kanilang mga bahay, sa buong Pilipinas, sa ibang bansa, Panginoon. Lahat po ng mararating ng salita mo ay siyang pagpalain, Panginoon, at tunay nga na ialis sa anumang karamdaman na kanilang nararanasan sa ngayon, Panginoon. At gayon din po, patuloy na ang pangalan mo ang siyang aming papurihan, pasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po, sabihan po natin ang mga awit ng papuri para sa Panginoon. Kay gandang pag-isdan, mga ilog at kaparangan. Sa pagising ko'y laging nasisilayan ang araw na tanda ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito'y tunay ng pag-ibig mo, kaya ngayon'y umaawit ako. Pasamba't papuri, alay sa'yo. Karapat-dapat kang pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Kay buti mo, aking Panginoon, ikaw ay tapat noon. Hanggang ngayon, gandang pagmasdan, mga ilog at kaparangan. Sa pagising ko'y laging nasisilayan ng araw na tanda ng iyong kabutihan. Ang lahat
pag-ibig mo. Kaya ngayon'y umaawit ako, kasambat papuri ari sa'yo. Karapat-dapat kang pasalamatan, ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Kay buti mo, aking Panginoon, ikaw ay tapat noon. Karapat kang pasalamatan, ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Kay buti mo, aking Panginoon, ikaw ay tapat noon. Karapat-dapat kang pasalamatan, ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Kay buti mo, aking Panginoon, ikaw ay tapat noon. Ikaw ay tapat noon. Ikaw ay tapat noon. Hanggang ngayon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa buhay ko, sa buhay nyo, sa buhay ko, napakabuti ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at kailan. O Diyos, iyong lingin, aking panalangin. Ang puso kong ito laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na tapos, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. O Diyos, iyong lingin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa'yo. Bigyan mo ng banal na tapos, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo
Salamat, Panginoon, sa buhay na aming natatanggap sa aming pagising. Dalangin lang po namin na patuloy mo kami bigyan ng takot, bigyan mo kami ng pagsunod sa iyo, Panginoon, at palaging ang kalooban mo ang mangyari sa buhay namin. At nais po namin na palaging sumunod sa kalooban mo, Panginoon, sapagkat ang buhay namin ay pinagkaloob mo, ang buhay namin ay pinapasigla mo, Panginoon, at ang buhay namin ay palaging nakalaan para sa iyo. O Diyos, maraming salamat sapagkat ikaw nga ay tapat, ikaw nga ay mabuti, ikaw ay dakila, ikaw ay ang aming tagapagligtas, Panginoon. At patunay lang, Panginoon, na sa pandemyang ito, ikaw ang makapangyarihan. Kaya mong palisin, Panginoon, ang lahat ng pag-aalala ng bawat Pilipino, ng bawat Kristiyano, ng bawat tao, Panginoon. At patuloy kaming nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na dakila na aming sinasamba, pinupuri at pinapasalamatan. Maraming salamat po sa umagang ito, madakila at maitaas ang iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Amen po. Isang napakagandang umaga po sa inyo pong lahat, sa inyo pong mga tahanan. Nawa po kayo po ay kumbaga nararanasan pa rin po ang pag-iingat, pagpapala, habag, kapayapaan ng ating Diyos sapagkat siya po'y nangako na siya po ay lagi nating kasama. Na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Sa umagang ito, we declare open heaven sa atin pong gawain, sa inyo pong mga tahanan, sa pangalan ng atin pong Panginoong Yesus. Hallelujah! At tayo na po ay dadako sa atin pong pag-aaral. Nung nakaraan, narinig natin kay Pastor Dan na yung 2 Corinthians chapter 1 verse 4 to 11, the God of all comfort. Yung pinuntos niya po nung una ay encountering life's trouble. Tayo po talaga ay makakaranas sa buhay na ito ng mga katigatian, mga pagsubok, mga problema ng buhay. At salamat sa kabila ng lahat ng iyon, ikalawang punto sa experiencing God's comfort. Salamat, nararanasan pa rin po natin ang kaaliwan at kapayapaan, kalakasan, kagalakan, kagalingan mula po sa ating Panginoon. At yamang tinanggap natin yung mga ganun pong kaaliwan, kalakasan at kapangyarihan, himala ng ating Panginoon, ito po yung time para encourage natin yung iba naman na nakakaranas din ng ganun din pong mga situation o kalagayan. Encouraging other situation. Yan po yung kanyang isinyar sa atin. At ngayon po tayo po ay dadako sa Marcos chapter 4. Yan, verse 35 hanggang 41. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakayan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Okay? Water. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakayan nila ay hinampas ng malalaking alon, at ito'y halos mapuno na ng tubig. Sa 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayong bay, wala pa rin kayong pananampalataya. At sa last verse, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniuutos niya. Ang Diyos po ang sa magpala
ng kanya nga pong salita. Manalangin tayo. Pagpalang Ama, salamat ngayong umaga sa kabutihan at katapatan po ninyo na nararanasan ng bawat isa. Salamat higit sa lahat sa iyong pangako na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat po sa iyong presensya sa buhay po ng bawat isa, sa aming pamilya, sa aming mga lugar na pinupuntahan, mga sakyang ginagamit. Lord God, salamat po, dama namin ang inyong pagmamahal sa amin. At sa umagang ito, kayo po magpala sa iyong mensahe na binigay sa amin. Dalangin namin ang bukas na puso, isipan, damdamin ng bawat isa, at hayaan nyo nga po, kayo po ang siyang magbigay ng karunungan, kaunawaan sa amin pong lahat. Magminister kayong patuloy sa tahanan ng aking mga kapatid at sa lahat ng pwede pong makarinig ng amin pong mensahe ngayon pong umaga. Inangkin namin ang kabutihan, katapatan at tagumpay ng gawain nga pong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! Amen! Palakpakan ninyo po ang ating Panginoon. Amen. At kung tayo po napapagpala ng mga salita po ng ating Panginoon, ating po napapakinggan every time na meron po tayong gawain, mga kapatid, ba't hindi nyo po i-share? I-share na po sa iba. Na po, i-share po natin yung mga mensahe po na atin pong napapakinggan. Na po, purihin po ang dakilang Diyos. Ang title po natin ay Crossover Victoriously. Na po, Victorious Crossover. Na po mga kapatid, may unos, may bagyo silang nakasalubong, pero sila po ay nakatawid o nakarating ng matagumpay sa lugar na kanila nga pong paparoonan. Ano po, at naniniwala po rin tayo, we want to cross over victoriously. Lahat po tayo nagnanais na makatawid ng matagumpay, mga kapatid, sa anumang kalagayan na atin pong dinadanas ngayon. Maaaring ikaw ay financially, you are down, emotionally, may emotionally, medyo ka rin dinadala sa may mga bayaring nagpapang-abot, na mga dapat bayaran, mga utang na dapat bayaran, mga kapatid. O maaaring ikaw ay merong karamdaman, maaaring ikaw ay nagpapahinga dyan sa iyong tahanan, o naka-quarantine, na kumbaga, kung ikaw ay nagpositibo, kumbaga nakasolo, at kung ikaw ay nasa hospital, salamat sa mga kapatid natin na galing sa hospital na nakalabas na po sila, mga kapatid. So, anumang ating pinagdaraan ng pagsubok, mga problema, mga kapatid, we are crossover victoriously. Sabihin niyo sa inyong mga kasama, tayo makakatawid ng matagumpay. Anumang kalagayan ang ating pong kinakaharap sa buhay. At kung tayo pinaniniwala na we are crossover victoriously, mga kapatid, sa ating pong mga pinagdaraanan, declare niyo po yan, I will cross over victoriously sa lahat ng ito. Sapagkat, sabi nga, there is power in what you say, mga kapatid. Na po, makapangyarihan po ang bawat salita na atin pong sinasabi na lumalabas sa atin pong mga bibig. Lagi po tayo mag-declare at akin din pong idinideclare o pinapahayag, mga kapatid, na sa lahat ng ating pinagdaraanan, we will cross over victoriously. At dito po sa teksto na atin pong binasa o kwento, mga kapatid, ang Panginoong Yesus matapos siyang mangaral doon po sa Galilee, siya po ay nagsabi sa mga alagad na let us cross over to the other side. Yung po nakalagay sa wikang Ingles sa verse 35. Sa Tagalog po ay tumawid tayo sa ibayo o sa ibang salin, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Kaya nga po, agad-agad ang ginawa po ng mga alagad, sila po raw ay humiwalay sa mga tao. Iniwan po nila ang mga tao at sumakay kung saan ang ating Panginoong Yesus ay nakasakay sa bangka. Na po, doon po sila sumakay, patawid po sa kabilang ibayo. At may kasabay pa rin po silang ibang mga bangka. Ayon dyan sa atin pong binasa, at habang sila po ay naglalakbay o naglalayag sa karagatan, sa lawa, sila po ay naka-encounter ng bagyo o tarbonada na tinatawag, mga kapatid. Iyon po ay hindi nila inaasahan, but I believe, alam po iyon ng ating Panginoon,
na meron pong bagyo at malakas na hangin na sila po'y makakasalubong because Jesus knows our future and everything. Na po, so hindi po inaasahan ng mga alagad na sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag ay meron palang darating na malakas na unos, malakas na bagyo o malakas na hangin. At iyon po ang naging dahilan upang sila ay magsimulang mataranta, magsimulang matakot, sapagkat, sabi kanina, malalaki ang mga alon at halos mapuno ng tubig. Ito pong bangka, malamang halos lumubog at mawalan na po sila ng tinatawag na pag-asa. Pero ano po ang ginawa nito pong mga alagad? Hinanap o tinawag po nila, ginising nga nila ang ating Panginoon. Habang ang ating Panginoong Hesus ay natutulog sa dulo ng bangka. Imagine nyo mga kapatid, ang bangka ay sinasalpok ng malalaking alon, meron tubig na, ito pong loob ng bangka, ano po, pero ang ating Panginoong Hesus ay relax lang na nakatulog, nakahilig sa unan. Yun po yung sinasabi natin na peace in the midst of the storm. Nais nyo ba ng ganong buhay? Ganon pong, kumbaga, maranasan na sa gitna ng pandemya, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng unos o malakas na bagyo, anumang klase ng kagipitan, mga kapatid, na naranasan po natin, tayo pa rin po ay mapayapa. Habang ang lahat ng nasa bangka ay takot, pero ang ating Panginoong Hesus ay relax na nakakatulog. Sabi nga po ng Philippians chapter 4 verse 7, ano po, sa pamagitan ng ating Panginoon, tatanggapin natin yung kapayapaang hindi malirip. Na ang lahat ng tao ay nagpapanik, pero ikaw ay payapang-payapa. No, na alam mo na ikaw ay ingatan at iniligtas ng ating Panginoon, kaya ikaw ay nakakatulog. Ganun po yung naranasan ng ginawa ng atin pong Panginoong Jesus. Again, ang ginawa po ng mga alagad ay lumapit kay Jesus at ito po'y ginising at sinabi sa Panginoon, hindi nyo ba alintana? Tayo po ay lulubog na. Ano po ang ginawa ng ating Panginoon nung siya'y bumangon? Agad niyang sinabihan ang alon at dagat, peace, be still. Pumayapa ka at tumahimik. At bigla-bigla mga kapatid, nagbago ang panahon. Ito po ay umaliwalas. Hallelujah! Ganyan po, higit na makapangyarihan ang atin pong Panginoon. Sabay sabi ng ating Panginoon, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? At dahil doon, verse 41 mga kapatid, sila po'y labis na namangha at nagsabi, sino kaya ito? Sa ibang salin, sino kaya ang taong ito? Purihin po ang dakilang Diyos. Ito pong kwentong ito ay, sabi nga, true to life story. Nangyari ito sa mga alagad habang kasama nila ang ating Panginoong Hesus during His earthly ministry. Ito po ay karanasan na panibagong himala para sa kanila. Marami na nilang nakitaan na nila ng maraming ginawang himala ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng pagpapagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman. Nakita rin po nilang bumuhay ang ating Panginoong Hesus ng patay. Nakita rin po nila o naranasan din po nila na palayasin ni Jesus ang masasamang espiritu na umaalipin sa mga tao. Malamang nakita rin po nila kung paanong pinakain ni Jesus ang 5,000 tao sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At meron ding senaryo sa Bible na pinakain din po ang 4,000 tao sa pamagitan ng 7 tinapay at maliliit na isda. Ano po, na ipinrovide ng Diyos ang lahat. Dito ay pinapakita, hindi lang pala sa mga may karamdaman, eksperto ang ating Panginoon, maging sa mga sitwasyon na hindi natin kontrolado, expert po ang ating Diyos. Siya po ay may kapangyarihang pasunurin ang lahat ng mga ito. Ultimong hangin, ultimong alon, ultimong bagyo ay kaya niyang utusan at ito ay sumunod sa Kanya. Amen po ba tayo dyan?
Purihin po ang Panginoon. At sa kwentong ito, makikita po natin ang 4 great lesson to learn how to cross over victoriously, mga kapatid. 4 na bagay na pwede nating matutunan kung paano po tayo makakatawid ng meron pong pagtatagumpay. Alam po natin sa panahon natin ngayon, pare-parehas tayo nakakaranas ng problema, pare-parehas tayo nakakaranas ng pandemya, pare-parehas tayong, sabi nga, limitado, hindi makagala na po, lalo na po yung mga may edad at may mga nararamdaman sa katawan at siyempre ito pong mga bata. Ano po, purihin po ang dakilang Diyos. But we are not in the same boat. Meron mo tayo yan? Wala. No, we are not in the same boat, mga kapatid. Tanungin ko po kayong lahat. Saan po kayang bangka kayo nakasakay? CDC member? Na po, lahat po tayo, saang bangka tayo nakasakay? Maraming bangka na pumalaot, pero isang bangka lamang po ang sinakyan ng ating Panginoong Hesus, at sa bangkang sinakyan ng ating Panginoong Hesus, doon po sumakay ang mga alagad. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na pwede pong makapanood o makarinig ng mensaheng ito, saan man kayo naroroon, saang bangka kayo nakasakay. Ano po, napakahalaga po niyan sa atin pong mga sarili na atin pong masagot. Sapagkat dito po sa kwento sa ating binasa, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, let us cross over to the other side. Tayo ay pumalaot sa kabilang ibayo. God want us to cross over to the other side. Gusto po ng ating Panginoon na tayo po ay makatawid sa kabilang ibayo. Tayo po ay makaalis sa pandemyang ito na atin pong nararanasan, mga kapatid. Anumang sitwasyon ang ating nararanasan, nasa iyo po ang tinatawag na pagdidesisyon. Ano po ang kailangan nating gawin? We have to surrender something, to give up everything. Kinakailangan meron po tayong iwanan. Ang ginawa po ng mga alagad matapos silang marinig kay Jesus, pumalao tayo sa kabilang ibayo. Agad-agad sila po ay nag-decide at humiwalay, iniwanan po nila ang mga tao. Ano po yung dapat nating i-give up? Ano po? Ano po yung dapat nating iwanan? Kung nais mo talagang makatawid ng may pagtatagumpay. Again, 4 na bagay ang ating bigyan pansin. Number 1, go along with Jesus. If you want to cross over victoriously in your life, we must go along with Jesus. Sumakay tayo sa bangka kung saan naroroon ang Panginoon. Huwag kang sasakay sa bangka na wala roon ang ating Panginoong Jesus. Kung mapapansin natin, again, marami silang kasabay na mga bangka na papatawid sa kabilang ibayo, pero hindi lahat ng bangka ay sinakyan ng ating Panginoong Jesus. Meron lamang isang bangka na doon siya nakasakay. At kung saan nakasakay ang Panginoon, doon po sumakay ang mga alagad. Kaya ang sabi natin kanina, pare-parehas o we can experience the same trial, testing, trouble, problem, pandemic na ito, but we are not in the same boat. Pare-parehas tayo ng kinasasakyan, mga kapatid, o nararanasan na problema sa mundong ito dulot ng pandemya, pero hindi lahat sama-sama sa isang bangka. Hindi lahat merong tamang relasyon kay Jesus. Kaya tanong ko uli sa lahat po sa atin, saan ka kayang bangka nakasakay ngayon? Saan ka kayang church kabilang ngayon? Ang church ba na iyong kinabibilangan ay tanging si Jesus lamang ang itinataas, hindi tao, o hindi kung sino po ang tinatawagan? Saang group ka kabilang ngayon? Ikaw ba ay nasa grupo kung saan nahandun din ang Panginoon? Kung ikaw ay may business, kung ikaw ay merong company, o ikaw ay merong trabaho sa lugar ba na iyong ginagawa na iyan, si Jesus ba ay nariyan?
sa iyong ministry na ginagalawan, mga kapatid. Saan man tayo naroon, ang gusto lang natin sabihin, mga kapatid, we must go along with Jesus. Sapagkat kapag ang ating Panginoon ay ating kasama, anuman ang ating maging sitwasyon, anuman ang mangyari, na atin pong kakaharapin sa mundong ito, nakatitiyak tayo na hindi tayo mapapahamak. Katulad ng naranasan nito pong mga alagad. Sapagkat kung si Jesus ang ating kasama, siya po ang siyang tanging mag-iingat sa atin. Noong sila ay nasa bangka, ay nag-start nang maglayag. Ano po nangyari? Bigla-bigla dumating ang malakas na bagyo. So dito din po natin makikita, mga kapatid, na po, to go along with Jesus is not easy. Hindi po madali. Hindi po madali. To go along with Jesus, sabi nga, does not free from trials or any kinds of troubles, problems, persecution, at marami pa pong iba. Meaning, sa atin pong paglalakbay, nakasama ang atin pong Panginoong Hesus, hindi ibig sabihin ay hindi na po tayo makakaranas ng anumang uri ng problema meron dito po sa mundo. Hindi po ipinangako ng ating Panginoon sa buhay na ito na wala pong problema. In fact, ang sinasabi nga po ng salita ng Diyos, sa sandaling sumunod tayo sa Kanya, sabi niya sa pangaalagad, kayo ay makakaranas ng pag-uusig, kayo ay lalaitin, mga kapatid, pero ang manatiling tapat ay tanging maliligtas at tatanggap ng gantimpala. John 16:33, na nakalagay dyan, magdaranas kayo ng katigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo. Pag sinabing tibayan ninyo, lakasan ninyo yung loob, tumatag kayo. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, salamat. Meron tayong overcomer na Diyos. Meron tayong victorious na Diyos. Na sinabi ng atin pong Panginoong Hesus. Kaya nga po, yung kanyang tagumpay na tinanggap, ay ito po ay ipinamana sa atin, mga kapatid. Sabi ng Romans 8:37, tayo po ay mga more than conqueror. Si Jesus Christ ang namatay sa krus, siya po ang nakipagbaka sa kasalanan, at matapos po ang 3 araw na siya po'y namatay, siya po'y muling nabuhay. At kapiling ngayon ng ating Ama na punong-puno ng pagtatagumpay. At ang pagtatagumpay na iyan, kanino daw pinamana? Sa iyo. Kaya tayo pong lahat ay we are more than conqueror. So, meaning, mga kapatid, anong gusto lang natin sabihin? Sa pagsunod natin sa ating Panginoon, hindi siya nangako ng buhay na walang pagsubok at walang problema. Pero isang bagay lamang po ang sinasabi ng ating Panginoon, tayo ay kanyang sasamahan at hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan, at iyan po ay siguradong sigurado na mangyayari. Amen po ba kayo dyan? Yes! May problema, may pagsubok to go along with Jesus, but fear not. Fear not, mga kapatid, sapagkat siya po ang tanging mag-iingat sa atin, siya po ang tanging tutulong sa atin. So, dumating ang malakas na bagyo, pero dahil kasama nila ang ating Panginoon, hindi po sila pinabayaan ni Jesus. So, i-apply natin sa ating pong mga buhay na lahat. Testimony marahil iyan ang bawat isa sa atin. Tanong ko lang po sa inyo, meron bang pinabayaan ang Diyos sa atin mga taga-CDC? At sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating gawain tuwing araw ng linggo, meron bang nakadama na siya ay iniwanan at pinabayaan ng Diyos? Wala. Kung tiyak ka na si Jesus ay yung kasama, tayo nga pong mga magulang, kung kailan may mga sakit, yung atin pong mga anak, handyan po tayo, nakaalalay sa kanila, hindi mapakali, nakaalalay sa kanila. Inaalam at inaalam natin ang kanilang kalagayan. Paano pa ho kaya ang Diyos natin na concern sa atin? Kung ang buhok natin bilang ng Diyos, alam niya kung kailan puputi, alam niya kung kailan mahuhulog. Ngayon yung aking buhok biglang umitim. Purihin po ang Panginoon. Di ba? Alam ng Diyos po yung bagay na iyan. Di ba? Paano pa kaya ang iyong pangangailangan? Kung naibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus,
na yung pinakamahalagang pangangailangan ng lahat ng tao, paano pa kaya ang lahat ng pangangailangan natin? Na po, kaya rin po iyang ibigay ng ating pong Panginoong Hesus, ng ating pong Diyos Ama, kasama po ng Kanya pong anak. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan naman natin diyan ang ating Panginoon. Ayan. Hallelujah. Kaya kapag kasama natin ang Panginoon, anumang unos ang ating kakaharapin sa panahong ito, makakaasa po tayo na hindi hayaan ng Diyos na lumubog ang bangkang kinasasakyan mo. Hindi hayaan ng Diyos lumubog ang buhay mo. Sinasabi ko mga kapatid sa atin pong lahat, sa lahat po na nakikinig sa mensahe po natin, kung kasama mo si Jesus, hindi niya hahayaang lumubog ang buhay mo. Purihin po ang Panginoon. Inuulit ko at dinideklara mga kapatid, kung kasama mo si Jesus, hindi niya hahayaang lumubog ang buhay mo. Gaano man kalakas ang storm, gaano man kalakas ang bagyo, gaano man katindi yung tumamang problema sa pamilya mo, sa business mo mga kapatid, sa ministry mo, sa ating mga taga-CDC, mga kapatid, bagamat wala tayong lugar, pero tayo pa'y pinagpapala ng ating pong Panginoon, hindi niya hahayaan, na hindi niya hahayaan ang ating pong buhay ay lumubog. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Topic natin sa buhay ni Noah, na ililigtas tayo ng Diyos sa anumang destruction. Destruction mga kapatid. Ang arko ni Noah, nung panahong ito po ay, sabi nga, gawa na at nag-start na pong bumuhos ang ulan. At ito po ay tumagal ng 150 days. Yung baha, tumaas ng tumaas. Pero habang papataas ng papataas, ang tubig mga kapatid, nasa ibabaw lang ng tubig. Nasa ibabaw lang ng tubig, ito pong arko ni Noah, lulutang-lutang. Hallelujah! Ang tubig, ang unos, ang bagyo, ay sumisimbolo po ng problema, pagsubok, ng hangad, ay gusto tayong ilubog. Pero kung meron tayong tunay na pananampalataya at tiyakang kasama mo ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ang buhay mo nasa ibabaw lang ng problema, palutang-lutang at hindi ka kayang pangibabawan ng problema. Hindi ka kayang igupo ng anumang uri ng pagsubok kasi meron kang Diyos na kasama. Amen po ba tayo dyan? Amen. Kaya napakahalaga, we must go along with Jesus. Saan man tayo pumupunta, salamat na po. Nung binukas natin ang ating pinto, Revelation 3:20, yung ating tahanan, kumakatok siya. Sabi nila sa mga backslidden po yon, ang Diyos daw ay papasok at maging sa pagkain, kasama po natin siya. Nagkwento rin po tayo noon, isang tao na Krisyano kuno, pero nung nanaginip siya, na kahit saan siya pumunta, kasama niya ang Diyos, kaya naman ang naging effect noon sa kanyang buhay, pagbabago ng kanya pong pagkatao. So, yan po ang maganda. Dahil sinabi ng ating Panginoon, let us cross over to the other side. Mga kapatid, alam niya, makatatawid sila ng ligtas. At kung saan nahandoong bangka si Jesus, doon po sumakay ang mga alagad. Kung si Jesus ay totohanang, again, nasa buhay po natin mga kapatid, tiyak po tayong makararating. Kaya number 1, we must go along with Jesus. At second, call Him first. Mga kapatid, di ba? Sila po'y sinalubong ng malakas na bagyo at malalaking alon. Ano po ang kanilang ginawa? Sabi diyan, call Him first when you are in trouble. Kung ikaw ay naglalakbay, dala mo yung iyong sasakyan at biglang may nasira at ikaw ay tumirik at walang marunong sa inyong magkumpuni ng sasakyan, ano ang una mong gagawin? Maaaring tatawag ka sa iyong bayaw na mekaniko, sa iyong kuya, sa iyong tatay na mekaniko na nagkaroon ng trouble, huminto at magtanong kung ano ang dapat mong gawin, nakalikutin. O kaya maghanap ng mekaniko na pwedeng gumawa ng iyong sasakyan. Sapagkat ang mekaniko ng sasakyan, siya po'y may kakayahan magkumpuni ng anumang trouble doon po sa sasakyan. O kaya, pagsaksak mo ng kuryente, biglang pak,
Katulad ng aming washing machine. Pagsaksak, maya-maya biglang pumutok. Tak! Sino po ang iyong tatawagin? Di ba? Naturally, marunong magkumpuninan. O kaya nasunog yung kuryente. Sino ang iyong tatawagin? Nandiyan si Pastor Jimmy. No? Magaling siya bilang electrician. Natural electrician. Nandiyan si Kuya Lubert. No po? Na magaling na rin sa electrician. Purihin po ang Panginoon. Kung ikaw ay mayroong paboritong alaga na hayop at biglang nagkasakit, kanino ka lalapit? Natural, sa veterinaryo. Kung ikaw ay manganganak, kanino ka lalapit? Natural, sa midwife. So, ano ibig natin sabihin? Paano naman kung tayo po ay punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng problema, at dumating na yung sitwasyon na hindi mo na alam talaga ang solusyon, hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin, anong dapat natin gawin, mga kapatid? We must call Him first when you are in trouble. Tawagin natin agad ang atin pong Panginoon. Verse 38 to 39, anong ginawa? Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka! Tumigil nga ang alon at tumahimik ang lawa. Purihin po ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kanino tayo agad-agad tumatawag? Ang una pong nilapitan ng mga alagad ay si Jesus. Huwag tayong lalapit sa ibang tao. Kung meron kang problema, mga kapatid, pagdating sa pera, kayo na ka lumalapit, kay Bombay, sa albularyo, minsan nakakalungkot, no? Minsan, ang iba, sa manggagaway, doon pa ba kayo lalapit? Hallelujah. Di ba? Ang iba ay naniniwala pa sa mga, anak, masakit ang tiyan mo, halika, lawayan kita. Ganun ba paraan natin? Halika, lagyan ko ng krus yung noo mo. Kapatid, hindi. No, hindi po. Hindi po yun ang tangi natin paraan. Katulad po ng ginawa nito pong mga alagad, ang una nilang hinanap, nasaan ang ating Panginoong Jesus. Kaya naman sa gitna ng agipitan, kahirapan, problema, you must call Him first when you are in trouble. Bago tayo gumawa ng paraan, bago tayo mag-isip ng ibang mga bagay, mga kapatid, mag-inquire ka sa Panginoon. Hindi mo napapansin, kapag ikaw ay meron pong hinahanap na isang bagay at halos litong-lito ka na, naiinis ka na, nagagalit ka na, yung paborito mong aso na alaga, dahil inis ka, nadadamay, nasisipa, anak mo, napapagalitan mo, nasisigawan mo, ba't hindi ka huminto? Pumunta sa isang sulok at magtanong kay Lord. Ba't hindi ka manalangin? Alam mo, sa isang iglap, biglang may magpapla sa'yo, ay! Naiiwan ko pala habang nag-uugasaw kayo ng pinggan. Ay, nung naligo pala ako, nandun pala sa banyo. Ay, nung binukas ko pala yung gate, bago ko binaba ko yung aking gamit. Di ba? Ano ginawa mo? Huminto at nagtanong. Mga kapatid, ito po istorya ni David. Ano po? David called him first when he is in trouble. Ano po? Si David, sa chapter 29 ng 1 Samuel, isinama po ni King Akis makidigma sa Israel. Akala ni King Akis, ito pong si David ay masama na. Hindi niya alam si David ang dinidigma, yung sinasakop na mga lugar ay mga kaaway. Ano po, pero wala siya itinitira, kaya walang pagsusumbong sa hari. Akala ng hari, si David ay sobrang sama na. Ngayon, isinama niya sa labanan. Napansin ngayon ng ibang mga kasama ni King Akis, mga hari din, aba, sino yan? Di ba yan yung David na kilalang nakakapatay ng laksa-laksa? Baka mamaya, sa gipit na kalagayan, sa halip na kumampiyan sa atin, tayo pa ang kalabanin. Kaya sabi niya, hindi natin yan maisasama. Sabi ng mga kasama ni King Akis, sabihin mo, umuwi na lang sila. So, syempre, mahirap yung kila King David, kasama po ang 600 na mga kawal niya. Sabi niya, pasensya na kayo, ako wala akong problema sa inyo, pero yung mga kasama ko, ayaw kayong pagtiwalaan, kaya uwi na lang kayo. So, kung ikaw ay maka-experience ng ganun, masama loob mo. No, di ba? So, sila David ay umuwi na nanlulumo, at pagdating nila sa chapter 30, sa Siklag, mga kapatid, yung kanila pong bayan ay sunog. Yung kanila pong kampo ay sunog. Yung kanila pong mga ari-arian ay kinuha ng mga Amalekita.
kasama pa na binihag yung lahat ng kanilang mga kapamilya. Matanda, bata, mga kapatid, ito po ay binihag. So, anong ginawa ng mga kasama ni David? Sila po'y nag-iyakan na napagod na raw sila kay iyak. Antindi nun, basahin niyo po yun. Ano mga kapatid, yung 1 Samuel chapter 30, biro mo yung napagod ka kay iyak. May akong bata dito sa may tapat namin, may bata rito. Iyak ng iyak, mama, magulat na lang kami, tumigil ng iyak. Yung pala, yung bata, nakalupasay na sa semento, tulog na. No, tulog na. Nakatulugan ng bata ang pag-iyak sa sobrang pagod sa paghahanap sa magulang. So, anong unang, ito pa, ano ang iniisip pa, yung mga galit na mga kasama ni David, aba, napagbubunta na nila ng sisi. Ano po, pinagbabalakan na nila si David na gawaan ng hindi maganda. Pero ano pong ginawa ni King David? Sa verse 6, mga kapatid, agad siyang dumulog sa Panginoon. Verse 7, nagpakuha siya ng epod. At pagdating ng verse 8, tinanong niya ang Diyos. At sabi niya sa Diyos, hahabulin ba namin sila? Maabutan ba namin sila? Maililigtas ba namin yung mga binihag nila? Ano po mga kapatid? Mismo sumagot po ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, habulin ninyo at maabutan ninyo sila at maililigtas ang mga bihag. Sagot ni Yahweh. At habang hinahabol nila, nakakita sila ng isang kabataan, iniwanan ng mga Amalekita, isang kabataang Egyptian, ano po, alipin ng isang Amalekita, kaya pala iniwan, ito ay merong sakit na 3 araw na, hindi ko alam kung ilang araw na may sakit, pero 3 araw nang hindi kumakain at umiinom. Ikaw ba yung hindi kumain ng 3 araw at hindi umiinom at may sakit ka ba? Kaya sa iniwan, dahil pabigat na lang siya, wala na siyang silbi, wala na siyang pakinabang sa kanyang amo, iniwan na lang. Ano ginawa nila David? Ito po ay kanilang pinakain. At nung lumakas, ito po ay kanilang tinanong. Mga kapatid, ang taong pinakain, lahat sinasabi. Tinanong ni David, sabi niya, o sige po, ituturo ko po sa inyo kung saan sila nagkampo, pero wag niyo na pong hayaan, ako po isauli sa kanila. Naituro po nito pong kabataang ito kila David kung saan nagkampo yung mga taong bumihag sa kanilang kapamilya, kumuha ng kanilang ari-arian at sumunog ng kanilang bayang Siklag na po, kanilang kampo, nagwasak mga kapatid, nakita nila nagsasaya sa kanilang tagumpay. Ano po, kinabukasan, nilusob po sila na David, lahat sila ay nangamatay. At nailigtas nila ang lahat ng mga binihag at nakuha pa nila ang lahat ng ari-arian nito. So, mga kapatid, ano lamang po ang ginawa ni David? Kung yung kanyang mga kasama ay mga nag-iyakan, yung kanyang mga kasama ay nag-isip ng hindi maganda at gusto nang patayin din si David, gantihan na si David, pero isa lamang po ang ginawa ni David. Dumulog siya sa Panginoon. Nag-inquire siya sa Diyos. Nagtanong siya sa Diyos. At dahil po sa bagay na yon, sinagot siya ng ating Panginoon. At nailigtas niya yung mga tao. Nabaliktad ang eksena. Nabaliktad ang eksena. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Bago tayo gumawa ng sariling paraan, ano ang una natin gawin? Tumawag tayo sa Panginoon. Call upon God immediately. Purihin po ang Diyos. Katulad po ng ginawa ni David, katulad po ng ginawa rin ng mga alagad, hinanap nila agad ang ating Panginoon. So, may problema ka ba? May sakit ka ba? Huwag mo nang patagalin, tumawag ka agad sa ating Panginoon bago mahuli ang lahat. At kapag tayo ay tumawag sa Panginoon, immediately the Lord rescue us without delay. Purihin po ang Panginoon. Maraming mga kapatid, marahil lahat po kayo, naranasan po yung ganyang bagay. Meron po isang kapatiran ng Don Watts, tumaas ang kanyang BP, nanginginig na siya, nanalangin siya sa Panginoon, yun. Sabi niya, mataas ang babaran, pero agad-agad na bumaba yung kanya pong BP. Marahil lahat po tayo ay meron pong naranasan mga kapatid na matindi ang ating suliranin, matindi ang pagsubok, problema na ating kinakaharap, pero nang sinabi natin sa Panginoon, agad niya tayong tinulungan. Purihin po ang dakilang Diyos. Palakpakan naman natin po dyan ang ating Panginoon. Hallelujah. So para praise natin,
ang sinabi po nito pong mga alagad. Lulubog na po ang bangka. Tulungan ninyo kami. Ano po, verse 39, ang ginawa ng ating Panginoon, agad siyang bumangon at sinabi niya sa hangin, mga kapatid, tumigil ka. At sinabi niya sa dagat, sinabi niya sa lawa, tumahimik ka. Agad-agad, umayapa at tumahimik. Peace, be still. Ang alon at ang hangin. Mga kapatid, ganon din po naman sa atin. Again, tayo po, kung nasa gitna ng mga pagsubok na dahil sa pandemya na ito, maaring financially, meron tayong tinatawag na difficulties. Nasa gitna tayo ng storm, tayo po ay nasa gipit na kalagayan, maaring ikaw ay may sakit, maaring ikaw ay pine-persecute, pero sandali na tayo po ay tumawag sa Panginoon, alam niyo po, kaya niyang patigilin at patahimikin ang lahat ng iyan. Amen po ba? At ang maging resulta niyan sa ating buhay, mga kapatid, kapayapaan. Anong sekreto lang? Call Him first when you are in trouble. Call upon the name of the Lord. Hindi yata ganun to na. Call upon the name of the Lord and be safe. Diba? Tumawag lang tayo sa ating Panginoon at tayo po kanyang isasalba. Tayo po ay kanyang ililigtas. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Pangatlo, 4 lamang po ito. Don't lose your faith. Pagkatapos, mga kapatid, na patigilin ni Jesus at patahimikin ang alon at ang hangin, ano po ang sinabi po ng verse 41 o verse 40? Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Sa English, meron yan? Wala. Sabi sa English, He said to them, why are you afraid? Have you still no faith? Ang unang-unang tinanong ni Jesus matapos niyang iligtas sa malakas na bagyo, unos, hangin, mga kapatid, alon, ito pong mga alagad, ano po, na na-encounter po nila, hinanap po niya ang pananampalataya ng mga alagad. Sabi ni Lord, bakit kayo natatakot? Sinasabihan tayo ng Panginoon, bakit tayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? So, dito po natin makikita, minsan, ina-allowed ng Diyos o hinahayaan ng Diyos na tayo po'y dumaan sa mga storm, sa mga problema, sa mga agipitan, sa mga pagsubok, maging sa mga karamdaman, hindi para tayo po ay palubugin. Hindi para tayo po ay panghinain. Hindi para tayo ay saktan o ipahamak, mga kapatid, kundi tayo ay pinaparaan ng Diyos sa mga bagay na iyan upang i-increase niya ang level ng ating pananampalataya. Upang tumaas yung antas ng ating pananampalataya. Hindi yung marami na silang na-witness na ginawa ng ating Panginoon na pagpapagaling, pagpapalaya sa mga inaalihan ng masamang espiritu, pagbuhay sa patay, pagpapakain sa 5,000, sa 4,000, mga kapatid. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang pananampalataya. Kami po sa naranasan naming hirap sa mahaba na rin pong lakbayin ng aming paglilingkod sa ating Panginoon, napakarami na rin pong challenges sa amin pong pananampalataya. Marahil ang iba rin po sa atin ay ganoon, mga kapatid. Napakarami na po nating pagsubok na pinagdaanan, mga kapatid. Kumbaga tayo po'y taga na sa panahon. Hindi na kayang bukbukin. Hindi na tatalaban ng bukbuk. Yung kawayang taga sa panahon. Hindi yan bubukbukin, mga kapatid. Diba? Purihin po ang dakilang Diyos. Hanggang kahit yung aming buhay ay nabingit sa kamatayan, lagi namin yung kinikwento. Ako, na inatakay ako ng tetano, tumaas ang BP, bumaba ang potassium, mga aking misis na po, nag-agaw buhay. Kasama si IJ, mga kapatid, alam niyo po, ang idinulot po ng lahat ng iyon sa amin, yung aming pananampalataya ay nadagdagan.
yung aming pag-ibig sa Diyos ay nadagdagan. Yung aming kalapitan sa Panginoon ay lalo pong lumalim pa. Lalo pang tumibay. At ako'y naniniwala mga kapatid na po, without testing, trials, problems, circumstances, hindi po may stretch ang ating mga pananampalataya. Ang alam ko sa mga kapatid natin na may ilan tayong mga nag-positive, like sila Pastor Dan, andyan si Ate Beth Sulaybar, ako po'y naniniwala, ang kalagayan niyo po na iyan, na pinagdaanan ay nagdagdag sa inyo na po kung paano lalo kayong nalapit sa Panginoon. Kung paano lalo nyo siyang kinausap ng sarilinan. Yung mga kapatid natin na-isolate, mabigat yung kanilang kalagayan. Si Ate Beth, yung kwento ni Pastor Dan, biro mo yung katabi niya sa kwarto, sumisino, o ano man, di ba? Sumisigaw, hindi mapakali, tapos binawian ng buhay. Tapos katabi mo, mabigat yun. Di ba? At napalitan, ganun din yung kapalit. Di ba? At iba natin mga kapatid naranasan, pero yun po ay nakadagdag sa kanila, alam ko, ng antas ng kanilang pagkilala at pananampalataya sa atin pong Panginoong Diyos. So, the reason why God allowed those things to happen in their lives, because God wants to see their faith. Gustong makita ng ating Panginoon kung nasa saan ang ating pananampalataya. Gustong makita ng ating Panginoon, bagamat sinabi niya, let us cross over to other side. Hindi po alam ng mga alagad na makaka-encounter sila ng malakas na bagyo. Subalit, ang naging reaction nila, sila po'y nataranta. Sila po'y natakot. Kaya tanong sa kanila ni Jesus, hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Di kung lumubog sila kasama si Jesus. Kasama nila si Jesus, bakit sila nataranta? Mga kapatid, kung kasama natin ang ating Panginoong Yesus, hindi niya tayo iiwanan at pababayaan. Kaya if you want to cross over in life victoriously, do not lose your faith. Faith is very essential. Ito po'y kailangan, ito po'y napakamahalaga sa atin pong mga buhay. We must live by faith. Sabi ng Bible, the just shall live by faith. Kinakailangan mga kapatid, ang atin pong pananampalataya ay tunay na mabuhay. Don't give up. Don't lose your faith. Yan o, faith versus fear. Na po. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Kailangan natin na tumatag, tumibay, lumakas ang atin pong mga pananampalataya. At ang paraan para ang atin pong pananampalataya ay lumago pa, madagdagan pa. Ano po una dapat natin gawin? Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Romans 10:17. Patuloy po tayong huwag manghinawa na pakinggan, bulayin, pag-aralan, i-apply ang salita po ng Diyos. At pangalawang dahilan para ang ating pananampalataya ay tumatag, tumibay at lumakas at lumago, kailangan tayong paraanin sa mga pagsubok. Kung ginto ay pinararaan daw sa apoy para matiyak na ito po'y dalisay. Ganon din daw, ang ating pananampalataya ay higit pa sa ginto. Kaya ito ay pinararaan sa pagsubok para mapatunayang tayo ay tapat sa Panginoon. At kapag napatunayang tayo po ay tapat sa atin pong Panginoon, anong sabi doon? Tayo day papupurihan, dadakilain mga kapatid, pararangalan sa sandaling mahayag na si Jesucristo. Nakalagay po yon sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Kaya again, ang gusto lang natin sabihin mga kapatid, sabi ng Panginoon sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Mga kapatid, ang hinahanap po ng ating Panginoon every time na tayo po ay dumadanas ng mga trials na iyan, nasaan ang ating pananampalataya sa Kanya. Kinakailangan po natin yung tinatawag na focus your faith in God. Huwag nating hayaang mawala ang ating pananampalataya. Sinusubok ng ating Panginoon ang ating pananampalataya. Katulad din po ng pandemic na ito. Ano po? Hanggang ngayon, alam po natin,
Wala pa pong malinaw na gamot laban sa COVID. No, panlaban sa COVID, mga kapatid, hindi garantiya. Kung mabaksin ka ng 2, may booster pa. Ano po, yung iba nga, dahil hindi pwede, sa lugar na kanilang pinuntahan ng Sinovac, Pfizer pa sila, o Moderna. Hindi lang 2, 3, 4 pa. Sabi ni Pastor Obet, nakatatlo na siya. Di ba? Mga kapatid, kaya anong ibig natin sabihin? Manampalataya tayo, naiingatan tayo ng Panginoon laban sa COVID na ito. Amen po ba? Purihin po ang dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Alam niyo po ba, kapag wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon, yan, ang epekto niyan, pwede tayong matakot. At ang taong napuno na ng takot ay baka iyan po ang maging pintuan upang ang karamdaman ay kumapit po sa atin. Mga kapatid, may mga tao na sabihin natin na nagkalagnat. Anong isip niya agad? Ay, COVID to. Nadagdagan ng sipon, nadagdagan ng ubo, nawala yung panlasa, nawala yung pangamoy. Ano po, sa halip na trangkaso lang, ay COVID to. At dahil yung kanyang iniisip na COVID, mga kapatid, ano nangyari? Di ba? Hindi na makatulog. Lagi ng balisa. Di ba? Magulo na isip, natataranta na. Yun. Ano na, parang ano na, nawawala na sa sarili. At dahil doon, kulang na sa tulog, humihina na ang immune system. Tinatamaan na yung kanyang baga. At lalo na yung pneumonia. Di ba? Na tinatawag. Di ba? Tama na yung baga. Nagkaroon na ng pneumonia. Anong dahilan lang? Lack of faith. At napuno ng takot. Di ba? Sabi ng mga, yan, may pinuno si Pastor Dan, di ba? Kung iyan ay, ano yon, yung para bang sipon lang, ano po, ubo lang, nabahin ka lang, eh baka ano lang yan. Di ba? Ano lang yan, di ba? Ha? O kaya naman, ikaw ay, yung nga, baka flu lang yan. Malibang, nahihirapan kang huminga. Di ba? Kung hindi ka naman nahihirapan huminga, baka mamaya, iniisip ko na, hirapan ka na huminga. Yun, mga kapatid, kaya faith is very essential. Alam nyo, ang mga disipulo, dahil sila ay natakot, ang takot po ang siyang magpapalubog sa kanila pong mga buhay. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na huwag mawawala ang ating pananampalataya sa Panginoon. Don't lose your faith in God. Don't lose your faith in the Word of God. Nung nasa lawa pa, o nasa pampang pa ng Galilee, si Jesus, ang sinabi niya sa verse 35, mga kapatid, let us cross over to the other side. Ang salita po na iyon ng ating Panginoon, mga kapatid, ay nagsasabi na meron po silang destination. At ang destination po nila, sila po ay tatawid pakabilang ibayo. Wala pong binanggit si Jesus na sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag, mga kapatid, sila po ay lulubog. Wala pong binanggit si Jesus na sa kanilang kalagitnaang paglalayag, sila po ay mapapahamak o sila po ay mamamatay. Wala po, mga kapatid. Katulad din ng Jeremiah 29:11, ano sabi yan? I will bless you with a future filled with hope, a future of success, not of suffering. Sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Wala pong sinabi na ikasasama mo. Na po, kundi para po sa ating ikabubuti. Yung pagsasabi ni Jesus Christ, let us cross over to the other side. Ibig sabihin, mga kapatid, ng salitang iyon, lahat sila'y makatatawid. Pero hindi madali. Sabi ko nga sa inyo, we must go along with Jesus is not easy. To go along with Jesus is not easy. Ngayon, sa ating pagtawid, mga kapatid, maaaring makaranas din po tayo ng iba't ibang problema o iba't ibang pagsubok. Hindi natin alam, pwedeng kahirapan, panganib, kagipitan, kawalan ng pera,
Pero panghawakan po natin ang sinabi ng ating Panginoon na lahat tayo ay makatatawid ng may pagtatagumpay. Amen po ba? Yan po ang pangako ng ating Panginoon. We must hold on your faith in God. Meron ba yan? We must hold on, no po, to our faith in God. Don't lose your faith in God and in the Word of God. Makakatawid tayo sapagkat si Jesus mismo ang nagdeklara, let us cross over to the other side. Kapag tayo po, mga mananampalataya, mga kapatid, nanampalataya sa ating Panginoon, again, hindi ka lulubog. Ikaw po ay makakatawid. Itong krisis na ito, na pinagdaraanan ng mundo, dahil tayo po ay mayroong pananampalataya, lahat po tayo bilang mga Krisyano ay makakatawid po rito. Amen po ba? Yan. Kaya sa lahat, sinasabi ko mga kapatid, kapag kasama natin ang Panginoong Hesus, hindi ka lulubog ang buhay natin. Tayo, mga kapatid, ay makakatawid ng may pagtatagumpay. Katulad ng sinabi natin kanina, manatili tayong nasa ibabaw ng problema at hindi tayo kayang pangibabawan ng problema katulad po ng arko nito pong si Noah. Tayo po'y magtatagumpay because through the power of Jesus, because Jesus is with us. Amen po ba ron? Hallelujah! Di ba? Mapapansin natin, again, marami po ang bangkang pumalaot. Pero ang sinakyan po ng mga alagad ay ang tanging bangkang pinagsakyan ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, higit tayong pinagpala sa lahat dahil nakilala natin ang ating Panginoon sa ating pong buhay. At kinakausap ko rin po yung mga makakarinig ng mensahe pong ito. Kung wala ka pang tuwirang relasyon sa ating Diyos, pinagpala ka. Kung papapasukin mo si Jesus sa iyong buhay at tatanggapin mo siya bilang sarili mong Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Yan po ang pangako ng Panginoon at yan po mag-i-start na ma-develop ang atin pong pananampalataya. Sapagkat kung tayo man ay maharap sa mga storm ng buhay, ang Panginoon ang siyang sasaway, ang siyang magsasabing tumigil ka, tumahimik ka, peace, be still. At agad-agad, pumayapa ang alon at ang hangin. Purihin po ang Panginoon. Yan po ang pangatlo. Pang-apat, know whom you believe. Kinakailangan nating, sabi nga, kilalanin nating maigi kung sino po, kung kanino po tayo naniniwala, kung kanino po tayo nananalig. Pagkatapos mangyari yung miracle na tumahimik ang hangin, tumigil ang dagat, agad po raw namangha o labis na natakot at namangha ang mga alagad. Sabi ng verse 41, natakot sila ng labis at namangha, sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa iniutos niya. Sa ibang salin, yung pagkakasabi na anong klaseng tao ito, sabi doon, sino nga kaya ito? Ibig sabihin mga kapatid, mapapansin po natin, naranasan ng mga alagad na makita kung paano magpalayas na masamang espiritu si Jesus sa mga inaalihan nito. Nakita nila kung paano pinagaling ni Jesus ang iba't ibang uri ng sakit, mapaketong, mapabulag, mapaparalitiko. Diba? Yun po. Diba? Meron pa nga sa Mark chapter 2, dahil sa pananampalataya ng 4 na magkakaibigan, binutas nila yung bubong at ibinaba po nila yung paralyzed. Nakita nila. Na-witness nila yung ganun pong mga bagay, mga kapatid. Pero, sa pagkakasabi nila, anong klaseng tao ito? Pagpapakita lamang na hindi pa nila lubusang kilala si Jesus. To know God is progressive experience. Progressive experience, mga kapatid. Kinakailangan tayo po ay lumalim pa. Tumaas pa ang ating pagkakilala sa atin pong Panginoong Diyos. Tanungin ko po kayo, gaano nyo na po kakilala ang ating Panginoon na pinaglilingkuran?
na may ingatan niya ang lahat ng ating pinagkatiwala sa Kanya, sabi po ni Pablo. Sa John chapter 9, meron pong istorya ng isang lalaking bulag. Meron ba? Wala dyan. No? Isang lalaking bulag, mga kapatid. Sabi ng mga alagad kay Jesus, sino ang may kasalanan, bakit bulag yung bata? Yung lalaki. Siya ba o yung kanyang mga magulang? Sagot ni Jesus, hindi dahil inborn na bulag yan, may kasalanan ng bata o may kasalanan ng kanyang mga magulang. Ang sabi ni Jesus sa verse 3, para daw maparangalan ang pangalan ng Diyos. Para daw mabigyang kaliwalatian ang ating Panginoon. Kaya ang ginawa ni Jesus, agad siyang dumura sa lupa, ginawa pong putik ang lupa at kumuha ng putik at iyon po'y pinahid sa mata nito pong bulag at inutusan punta ka doon sa Siloe. Maghilamos ka. At nung siya'y naghihilamos, nagulat na lang siya. Paglapit niya kay Jesus, nakakakita na siya. At sabi ng mga tao, di ba yan yung namamalimos doon? Di ba yan yung bulag doon? Sabi naman ng iba, hindi ka mukha lang. Kaya tinanong nila, sino ang nagpadilat sa iyo? Ang sabi niya, ang taong si Jesus. Sa verse 8. Ibig sabihin, ang kanyang pagkakilala kay Jesus, tao pa lang. Ang taong si Jesus. Nung malaman ito ng mga Pariseyo, tinanong ng mga Pariseyo yung kanilang magulang. Kung sino yung nagpadilat, at sabi ng mga magulang, siya na lang po tanongin nyo. Palibasa, ayaw ng mga magulang, kumbaga, matiwalag, sa kanilang mga grupo. Tinanong nila, ito pong bulag, sino ang nagpadilat sa iyo? Sino siya sa pagkakakilala mo? Ang sabi niya, mga kapatid, sa verse 17, siya po ay propeta. So tumaas. Mula sa pagiging man, tumaas sa prophet. At ngayon, nagbigay pa siya ng ilang payo. Sabi ng mga Pariseyo, aba, ikaw pang bulag ang magpapayo sa amin, magtuturo sa amin, sino ka? At siya itiniwalag. Nung malaman ito ni Jesus, pinuntahan siya ni Jesus at nagkausap sila. At sabi nitong si Jesus, di ba? Kung kilala, yung nagpagaling sa kanya, sabi niya, willing niyang sambahin. Sabi ni Jesus, pinakilala niya ang kanyang sarili, mga kapatid, pagdating ng verse 38, ang sabi niya, Panginoon. At pagkakasabi niyang Panginoon, siya po'y nagpatira pa at sumamba. Mga kapatid, pansinin niyo po, ang bilis ng antas ng kanyang pagkilala kay Jesus. Mula sa pagiging tao, tumaas sa pagiging propeta, at humantong sa pagiging Panginoon. At nung makilala niyang Panginoon si Jesus, doon po siya nagpatira pa at sumamba. Alam niyo po, habang lumalalim ang ating pagkakakilala sa ating Panginoon, lalong tataas yung ating pagrespeto sa Kanya. Isa pa, sa Luke chapter 5, si Peter magdamag ng huli ng isda, pumalaot sa may gitna ng laot, pero wala pong nahuli. Bumalik na bigo. Kinabukasan, nakita ni Jesus, instruction ni Jesus, Pedro, ihagis mo ang iyong lambat. Ano sagot ni Peter? Guro, magdamag po kaming na malakaya, pero wala po kaming nahuli. Pero dahil iniutos po ninyo, iahagis ko po. At namangha siya, sapagkat ang lambat ay halos mapunit sa dami ng huli. At kinakailangan ni Peter kawayan pa yung isang bangka para siya ay merong paglagyan ng kanilang mga nahuli. At napuno po raw yung dalawang bangka. Una, pagkakilala ni Peter kay Jesus, Rabbi, Guro, pero pagdating ng verse 8, nung makita niya yung mga huli at papalapit si Jesus sa kanya, ano sabi niya kay Jesus? Lumayo po kayo sa akin. Ako'y isang makasalanan, Panginoon. Agad po raw lumuhod si Peter kay Jesus at sinabi na amin niya, ako'y isang makasalanan, lumayo kayo sa akin, Panginoon. Mga kapatid, kakaiba. Kapag ang atin pong pagkakakilala sa Panginoon ay tumaas. Hindi lang tao, hindi lang propeta, hindi lang guro, kundi bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng atin pong
mga buhay. Kaya napakahalaga mga kapatid, pang-apat, know whom you believe. Gaano mo kakilala ang Diyos na iyong tinatawagan? If you want to cross over victoriously in this life, mga kapatid, kinakailangan dagdagan pa natin, laliman pa natin ang ating pagkakakilala sa Kanya. Alam niyo po, yung mga taong mababaw ang pagkakakilala sa Panginoon, sila po yung mga taong madaling tatalikod. Sila po yung mga taong madaling magtatakwil kay Jesus. Si Judas, 3 taon o 3 taon kalahati nakasama ni Jesus, pero ipinagkanulo niya si Jesus. Anong dahilan? Hindi lumalim si Judas. Hindi niya na-recognize na Messiah si Jesus sa kanyang buhay. Kaya niya nagawang ipagkanulo. Si Peter, 3 times niya rin dininay kasama ng mga alagad. Kasi nung time na yon, mga kapatid, hindi pa sila mature sa kanila pong pananampalataya. Sa kanila pong pananampalataya. Kaya napakahalaga na tayo po'y tumaas ng pagkakakilala sa atin pong Panginoong Diyos. At kapag tumaas na yung ating pagkakakilala sa ating Panginoon, alam niyo po, ano man ang mangyari sa atin, wala man tayong pera, may pandemic man ngayon, alam niyo, hindi ka magbabago ng paglilingkod mo sa Diyos. Hindi mo siya ipagpapalit sa anumang bagay meron dito sa mundo. Sabi po ng Psalm 119 verse 165, yung taong nagmamahal sa salita ng ating Panginoon, magiging payapa ang buhay. At kahit anumang gawin, mga kapatid, hindi matitison. Hindi ma-stumble. Hindi tatalikod sa Panginoon. Isang tanda ng isang tao ay matitiso rin pa rin, mga kapatid. Di ba? Na hindi lumalago, matitiso rin pa rin. Di ba? Di tayo madaling matisod sa kabila ng ating mga kasama. Minsan, sa loob ng bahay, kasama sa simbahan, mga kapatid, sa paligid, mga kapatid, di tayo madaling mainis. Amen po ba? Depende yan, paano ka mag-response. Kung nakikita natin, maging ang ating pamahalaan, sabihin natin nagkukulang ng kanilang pagganap sa kanilang tungkulin, mga kapatid, hindi ka magsasalita. Kung ikaw ay matured na mananampalataya, hindi ka magsasalita ng laban sa kanila. Hindi ka magsasalita ng masama laban sa kanila. Sa halip, papanalangin pa natin sila. Di ba? Ipapanalangin pa natin sila. Kaya hindi tayo madaling matisod. Katulad ng mga alagad. Nung sila po, pagdating ng Book of Acts ay nabaptize na ng Holy Spirit, mga kapatid. Pansinin niyo po, sa Mark chapter 5, verse 40 to 41, hinuli sila, binilanggo, hinagupit, pinahirapan, at sila'y pinalaya. Alam niyo na sila'y lumabas, galak na galak sila. Tuwan-tuwa sila na sila po'y pinersecute, sila po'y pinahirapan dahil kay Jesus. Sino po sa inyo ang tuwang-tuwa kapag siya'y inuusig dahil sa kanyang pananampalataya? For Christ's sake, for righteousness sake, sino po sa inyo ang galak na galak at tuwang-tuwa? Mga kapatid, iyan po ay sign na ang pagkakakilala mo sa Panginoon ay lumalalim. Kaya, kapag lubos nating kilala ang ating Panginoon, again mga kapatid, hindi mo siya tatalikuran. Hindi natin siya ipagpapalit sa anumang bagay sa mundong ito. Ngayon po ay Sunday worship natin. Hindi may pagpapalit sa TV ang pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi may pagpapalit sa gaming ang pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi may pagpapalit sa outing. Hindi may pagpapalit sa pagluluto. Sa loob lamang na 1 oras kalahati hanggang 2 oras ang ating service, mga kapatid, hindi mo yan ipagpapalit. Di ba? Kasi nga, kilala mo si Jesus. Ito po ang iyong kinaukukahawan at sabi nga kinasasabikan. Na linggo na naman, makakakinig na naman ako ng mensahe. Hindi ka apektado kahit wala tayong physical worship, kahit virtual tayo, mga kapatid, hindi nawawala ang iyong gutom at uhaw sa pakikinig sa salita po ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Because you must know whom you believe. Dahil kilala natin ang lubusan kung sino po yung ating sinasampalatayaan. Alam niyo po, ako'y naniniwala gustong magpakilala ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang salita.
Kaya basahin natin ang basahin ang kanya nga pong mga salita sa pamagitan ng mga pagsubok at mga problema, mga kapatid, na pinagdadaanan natin ngayon. Nagpapakilala ang Panginoon sa atin lahat. Sa ating isipan, hindi natin maarok kung gaano siya kabuti, kung gaano siya makapangyarihan, mga kapatid. Kaya patuloy lang nating hilingin o desire, Panginoon, magpakilala ka pa sa akin ng lubusan. Yan ang tanging hangad ni Pablo. Hindi lang maranasan, di ba, ang kamatayan. Sabi ng Philippians chapter 3, verse 10 to 11. Di ba? Maranasan marin niya maging ang pagkabuhay. Sapagkat, again, habang siya po ay ating nakikilala ng lubusan, mga kapatid, alam niyo po, lalong tumitibay ang ating pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya. Lalong tumatatag ang ating pananalig sa Kanya. Kaya sa panahong ito, na meron po tayong dinadanas na pandemya, mga pagsubok, kagipitan, panganib, at anumang mangyari sa mundong ito, mga kapatid, ginagarantiyahan ko po kayo, hindi tayo bibitaw sa Panginoon dahil kilala natin siya. Na siya po ay tapat, na tumawag sa atin, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Once again, mga kapatid, dinideclare po natin, lahat po tayo, we can cross over victoriously sa tulong ng atin pong Panginoon. 4 na bagay ang ating pong binigyan pansin. Pwede ba natin ibuntahan? Reshare, pick up natin. Asan na? Ayaw. Ano lang nakalagay dyan? 4. Yan. How to cross over victoriously. Go along with Jesus. Call Him first when you are in trouble. Don't lose your faith and know whom you believe. Yakin po natin ang lahat po ng iyan sa atin pong mga buhay. Bago tayo tumungo, kung ready po kayo sa atin pong sa pag-communion po natin, na po, tayo po ay manalangin muna sa atin pong Panginoon. Nawa po ang salita ng Diyos ay mapagpala po tayong lahat. Salamat, Panginoon, ngayon po umaga sa tagumpay sa amin pong gawain. Salamat po sa iyong kaalaman. Salamat po sa iyong karunungan. Salamat po, ikaw po tumawag sa amin. Salamat sa iyong pangako na kami po ay makatatawid sa pandemya na ito o anuman pong epekto nito sa buhay ng mga kapatiran, sa kabuuan ng CDC, mula sa mga pastor, sa mga leaders, hanggang sa mga members, Panginoon Diyos, at maging sa mga amin pong mga kasama, mga saan man sila lugar naroroon, mga kapatid, sa labas man sila ng bansa, Panginoon, alam niyo po yung kanila nga pong mga sitwasyon. Nagpapasalamat kami na kami po ay makakatawid ng may pagtatagumpay sa hinakaharap namin mga pagsubok ng buhay sa ngayon. Salamat, hayaan nyo nga pong matiyak namin na si Jesus, ang aming Panginoon, na pinagtitiwalaan lamang. Na siya po ay tangi naming kasama sa aming pong buhay, sa aming pamilya, sa aming tahanan, at naman ang aming ginagalawan. Totoo, hindi madali ang aming lakbayin. Tulungan mo kami every time na nakaka-encounter ng iba't ibang klase ng pagsubok, matuto namin kayong tawagan. Matuto namin kayong sangguniin. Ano man ang aming plano sa amin pong mga buhay. In the name of Jesus. At sa kabila ng mga pagsubok na iyan, hayaan nyo nga pong lalo pang madagdagan ang antas ng aming pananampalataya. Lalo kaming mangibabaw sa mga pagsubok, hindi kami mawalan ng pananampalataya. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Lord, salamat. Hangad po namin makilala pa kayo ng lubusan. Sapagkat kung makikilala namin kayo ng lubusan, hindi namin kayo pwedeng ipagpalit sa anumang bagay meron dito sa mundo. Ikaw po ang magiging unang-una sa amin pong buhay. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Yan yung nga po yung mga katotohanan ng inyong salita ay tumimo sa puso ng bawat isa, mag-uhay na 100, 60 at 30. Salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y tutungo sa atin pong communion. Amen na, Jay. Iwan na kayo.
Yan, ituloy-tuloy ko na po mga kapatid. Alam na po naman natin yung essence ng atin pong ginagawa at kaya linggo-linggo o mga alagad ay araw-araw noon tayo, linggo-linggo natin dinedeklara ano po, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus na anumang karamdaman meron tayo sa ating pangatawan sa pamagitan ng ating pananampalataya, ito po ay may kagalingan. At no more condemnation. Salamat kay Jesus sa nagsilbing handog anuman ang ating kasalanan. Sabi ng Biblia, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Salamat po sa kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Iyan po ang ating pong inaalala tuwing linggo mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkalulo. Dumampot po siya ng tinapay. Siya po'y nagpasalamat, pinaghati-hati niya po ito at sinabi, ito ang aking katawan ay nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Bago natin kainin, manalangin tayo. Pagpalang Ama, maraming salamat sa iyong katawan na tumanggap ng bug at latay na nagsilbing daan anumang uri ng sakit may kagalingan. Salamat po sa kadakilaan ng iyong pag-ibig na iyan. Kaya inaalala po namin ang iyong kapangyarihan na iyan, ang iyong pag-ibig na iyan sa amin. At sino man may karamdaman, sandaling pagparte kami ng bread na ito, kaya nyo nga pong maranasan nila ang healing, hindi lang physically, emotionally, intellectually, financially, relationally, Lord God, sa kanila nga pong mga tahanan at higit sa lahat, spiritually. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kanin po natin. Ganun din naman po, matapos lang maghapunan, hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin ninyo, ito gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Salamat po aming Ama, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya, salamat. Ikaw po ang lumilinis sa amin. Ikaw po yung nagsilbing handog para kami mapatawad. Hayaan nyo nga po, Lord God, na ang aming buhay ay makadama ng kapanatagan, kumpiyansya mula sa inyo. At salamat po sa inyong dugo na nagsisilbing protection, covering sa amin pong lahat. Sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming buong sambahayan, maging sa mga lugar na pinupuntahan po nila, Panginoon Diyos. Kaya sa umagang ito, dinedeklara namin ang nagagawa po ng inyong dugo sa amin pong buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Inumin po natin. Sapagkat sa tuwing tayo po ay kakain ng tinapay at iinom sa saro, ipinapahayag po natin ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagparito. Yan po ang tangi nating pag-asa. Manalangin po tayo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa inyong kamay, ipinagkakatiwala ang buhay ng aming mga kapatid. Alam niyo po ang kanilang mga sitwasyon. Kaya nyo nga po, sino man may mga karamdaman, dinedeklara po namin, dampian niyo po sila ng inyong pagpalang kamay. Yung mga nasa quarantine area na aming mga kasama, hayaan nyo nga po, Lord God, totally lumakas ang kanilang immune system at sila po'y makarecover sa kanilang pagiging positibo at maging negative na po sila. In the name of Jesus Christ. Kilala nyo po ang aming mga kapatid. Sino man po rin ang kinakapo sa kanila nga pong mga pangangailangan, Lord God, in the name of Jesus Christ, mag-minister kayo sa kanila, bigyan sila ng karunungan at i-provide ang lahat ng kanilang nga pong mga pangangailangan. In the name of Jesus. Nataas namin sa inyo ang aming City of Balanga at ang kabuuan ng aming pong probinsya hanggang sa kabuuan ng aming pong bansa laban po sa pandemya na ito. Sa pangalan ni Jesus, dinedeklara namin na ito'y magplato at totally mag-subside ang bilang ng mga nagpo-positibo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at totally ito po'y maglaho. In the name of Jesus Christ. Samahan niyo po yung aming mga tagapanguna, yung aming pong mga leaders sa kanila nga pong mga hakbanging ginagawa, sapat na karunungan, kaalaman, ang ibigay sa kanila at gamitin niyo po yung sitwasyong ito, naranasan ng mundo, hayaan niyo nga po ang mga tao ay matutong lumapit sa inyo.
magtiwala sa inyo katulad po ng mga alagad ang kanilang hinanap ang Panginoon. Matutunan po ng aming mga leaders na hanapin kayo sa buhay po nila. May encounter po nila kayo. Magpakilala kayo sa kanila in the name of Jesus Christ. Panalangin namin yung mga nasa severe and critical cases, Lord God, sa pangalan ni Jesus, Lord, makarecover po sila. At kung merong binawian ng buhay, Lord, huwag mong hayaan, bawian ang kanilang buhay na hindi po nila naisuko ang buhay sa inyo. In the name of Jesus, pinagpapala namin lahat ng aming mga frontliners. Salamat sa aming Pangulo, ikalawang Pangulo, sa lahat ng mga senador, congressman, lahat po ng mga governor, vice governor, board members, lahat po ng mga mayor, vice mayor, lahat ng konsehal, down to barangay, kapitan at mga kagawad, at lahat po ng mga volunteer. Panginoon, iligtas niyo po ang kanilang pong mga buhay, aming Ama. Bless niyo rin po yung mga military, bless niyo rin po yung mga doktor, yung mga nurses, lahat po ng mga company. Pinagpapala po namin na tunay na sa pagbubukas, unti-unti, pagluluwag ng ginagawa sa ngayon, i-bless niyo po ito. Pinagpapala po namin yung granular lockdown bilang pilot ng Manila. Lord God, ito po ay magtagumpay. Sapagkat after nito, ito po ay gagayahin ng mga probinsya, ng mga city, ng mga bayan, down to barangay level, Lord God. Hayaan nyo nga po na ang lahat ng kanilang mga binalangkas na mga pag-a-apply tungkol po sa pagka-quarantine, granular lockdown, Lord God, ay maging matagumpay. In the name of Jesus Christ. Ama, hayaan nyo nga po lumambot ang puso ng mga Pilipino. In Jesus' name. In Jesus' name. At sa iyong kamay namin, in-entrust ang lahat nga po ng iyan. Bless nyo po yung mga miyembro ng CDC. Kilala nyo po sila. Sino man kayo mga kapatid, hindi ko po nabasa. Yun yung nga po mga prayer request. Sa pangalan ni Jesus, tugunin po ng Panginoon ang lahat ng inyong pong pangailangan. Makalabas yung nais lumabas ng bansa. Sila Kuya Francis. Sila Pastor Ambi. In the name of Jesus Christ. Kaaliwan sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Like yung magulang ni Pastor Alisel. In the name of Jesus Christ. Lord, maraming salamat sa inyong pong protection, provision at iyong presence. Salamat po sa inyong kamay, pinagkakatiwala ang aming maghapon. Pagpalain niyo po, merong kaarawan, nagdidiwang ng mga anibersaryo ng aking pong mga kapatid. Salamat po ng marami. At lahat ng mga tagapakinig namin at lahat mga makakapakinig ng mensaheng ito, sa inyong kamay po namin sila pinagkakatiwala. Gawin niyo po itong pagkapala sa kanila at bigyang katugunan ang lahat ng kanilang mga panalangin at nasain sa inyo. Ang lahat ng ito ay amin pong pinapaubaya sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Pagpalang umaga po. Ayan, nandyan po ang inyong mga leaders, ang ating pong finance. Kung kayo po ay magbibigay na inyong mga handog, ikapo at kaloob, mga kapatid, tumawag lamang po kayo. At ibalik po ng Diyos ang inyong pong walang sawang katapatan na pagbibigay sa ating pong gawain, simbahan, ating pledges po natin. Paalala pa rin po natin to. Salamat sa mga walang sawang tumutulong dito, mga kapatid. Na po, gusto natin makalikom para makapagpasimula tayo sa ating pong lugar. Na po, at panalangin po natin, lagi po iyon. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po. Hallelujah.